Hindi kompleto ang college years mo kung wala kang narinig kwentong kababalaghan tungkol sa eskwela mo. Hi guys, welcome back to our channel. This is me again, Ed Beast. And kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na i-deliver in a story format, sa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like, subscribe para updated ka sa mga bago nating episode. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. There's a famous urban legend about two college girls na sobrang close nila. Senior na sila ng mga panahon ito. And two of them decided different things. So yung isang kaibigan is decided na she will party every night hanggang graduate siya. And yung isa is she decided to focus on her studies para ma-maintain niya yung magandang grades niya sa school pag-graduate niya ng senior sa college. Nagpatuloy ito hanggang umabot na sa finals nila. So, gabi-gabi lumalabas tong isa, pa-party lang, and isa, gabi-gabi nag-study siya. And, napapansin niya nga na halos everyday, madaling araw na umuwi yung kaibigan niya, yung roommate niya, which is sobrang close nila dati. Parang ngayon, na-feel niya na parang nag-drift apart na sila. Nung a day before ang finals, habang nagre-ready yung isa para pumunta sa party niya, yung isa naman ay nag-study. And bigla siyang nag-snap and sinabihan niya yung roommate niya na pwede ba pag umuwi ka ng madaling araw, huwag mo i-open yung light kasi nabubulabog ako. And bakit hindi ka nagpo-focus sa school mo, sa studies mo? And dahil mabait lang tong isa kahit mahilig siya mag-party, in-acknowledge niya yung sinabi na nag-sorry siya. And nag-sorry rin yung isa sa kanya na sorry, naging rude ako, sinabi ko lahat ng bagay sa'yo. So naging okay sila dalawa, and nagsabi yung isa na pag uwi niya, hindi niya i-turn on ang light pag nagbihis siya. So 3 AM came, nakauwi yung isa galing sa party, and napansin niya natutulog na yung roommate niya. Pero kapansin-pansin na medyo malikot yung tulog niya, parang paikot-ikot siya sa kanyang higaan. Pero hindi niya lang pinansin to, and i-on niya sana yung ilaw niya ng mga time na yun. Pero nag-decide siya na, ay, nag-promise wala ako na hindi ko guguluhin yung pagtulog ng roommate ko. So hindi niya tinarn on ang light, kinuha niya yung mga pajamas niya, nagbihis siya, eh natulog na siya. Kinaumagahan, nauna siya magising sa roommate niya, and sobrang proud niya talaga ng mga time na yun. Gigisingin niya na sana, sabi niya, uy, hindi ko nagising tong kaibigan ko at nakatulog siya ng maayos. And nauna pa ako magising sa kanya. Nung gigising sana yung roommate niya, napansin niya na puno na ng dugo yung kumot ng roommate niya. And may nakasulat sa pader, which is written in blood. Ang sabi, aren't you glad you didn't turn on the light? Naging sobrang sikat na urban legend to, hindi lang sa US kundi sa ibang bansa, and maraming pictures, maraming stories ang lumabas tungkol sa urban legend na to. Isang question at mystery rin sa akin na kung ano ba talaga nangyari nung gabing yun. And hindi natin alam kung ano na talaga nangyari, ano yung totoong story, at yung urban legend na siya, so parang nadagdagan, nabawasan na. Pero naging sikat to, and kinatakutan dito ng maraming college student ng mga panahon yun. So ngayon, punta tayo sa mga storya na nangyari sa mga tao talaga dito sa Pilipinas. Based ito sa mga personal experience nila. Marami naman ako experiences kahit hindi pa ako college. And everyone who follows me and who listens to my stories, alam nyo na ano nangyari sa akin. Sobrang dami pa. May mga bagay pa rin ako hindi nakakwento sa inyo, and hindi pa ako ready share. Pero sobrang nakakatakot yung mga experience ko. Lalong-lalo na nung nag-start magparamdam sa akin yung white lady sa bintana ng kwarto ko.
Pero hindi natin yung pag-uusapan ngayon. Pag-uusapan natin ang mga kwento ng kababalaghan sa isa sa pinakasikat na paaralan dito sa Pilipinas. Kasali sila sa NCAA, and it is believed, and based on my research, na sa school nila and sa campus nila, maraming naging preso na Amerikano, Australian, French, lahat na halo nung World War II. Parang binihag sila ng mga Hapon ng mga time na yun. Sabi nga sa research dito, ay around 2,794 na Amerikano yung na-imprison. It is believed na most of them died there in the very grounds ng school, no? Before pa na-establish or before pa na tayo yung... Or, hindi na, tayo na yung school nung time na yun kasi 1927 yung pag-establish ng school eh. So, before yung World War II or 45. So, ang dami lang namatay doon, not only sa gera or execution, pero they died through sickness, famine, shortage supply nila. Also, yung mga hindi na kinayanan, no, mentally, ay kinuha na nila mga sariling buhay nila. And it is believed na most of them who were imprisoned there were like may edad na, so hindi na kinaya ng katawan nila. This school, no, has that history, and hindi lang yun, no. It is believed na there were students who like took their own lives sa school na yun, no. Merong daw parang binitay yung sarili, merong dumalon sa 4th floor, and marami pa. So isang gabi, may isang lalaki, no, na itago na natin sa pangalang Ran. So naglalakad daw siya around 10 PM. Galing siya parang sa art building nila. Naglalakad siya, bigla niya naramdaman and may narinig siyang may mga footsteps sa likod ng park na yun. So, nung narinig niya yung footsteps, lumingon siya agad. Taking gulat niya nung wala siyang nakita na kahit ano. Pero ramdam niya yung presensya na isang nilalang or tao na nandoon. Pero hindi niya ito makita. Sa takot niya, nanlaki yung kanyang ulo, and tumayo yung kanyang mga balahibo, and tumakbo siya papunta sa engineering gate. And kinausap niya yung mga tao nandoon. Kinausap niya ito, sinabi niya na ramdaman niya talaga na may sumusunod sa kanya, or parang may taong tumayo sa likod niya nung lumingon siya. Pero hindi niya ito makita. So, hindi lang daw yun, yung mga kwentong kababalaghan sa school na yun. Sobrang laki ng campus nila. And meron pa daw parang sa med building nila, sa engineering, and marami pang iba. Pero may mga kwentong kabulagan kinonfirm na isang professor sa school na yun na naka-experience din ng isang nakakatakot na encounter, no. Isang gabi daw nung college pa sila, naglalakad sila ng classmate niya around 12 midnight. And napansin niya na may pari na dumaan sa harapan nila. And parang yung bihis doon ng pari yun, parang old times na talaga, parang pang 80s something yung pagkabihis nito. Pero since pari yun, nag-greet sila, and nagnad naman doon yung pari. So, nung nagnad yung pari, ay nagdaanan na sila sa isa't isa. Lumingon daw silang dalawa, and kasi biglang nawala yung pari. Medyo kinilabutan sila ng mga time na yun. Pero hindi na nila pinansin dahil pagod na rin sila dahil sa mga ginawa nilang activities sa school ng araw na yun. Pero sabi ng professor na yun, sa sobrang dami ng kababalagan na meron ng mga negative events na nangyari sa school na yun, ay naging sanito ng pagpaparamdam everyday. And whether umaga o gabi, may nagpaparamdam na talaga doon, walang oras na pinipili. So, isa sa pinakasikat na kwento doon ay yung sa babaeng nagpaparamdam sa toilet. Pero sa girls' toilet to. It's believed that yung babaeng yun took her own life, and doon sa mismong CR na yun. And sabi nila, pag nagsi-CR na doon yung mga girls, ay minsan daw may nararamdaman sila parang may nagtatap, no? Parang may tumatama sa noo nila or sa forehead nila. And wala naman siya nakikita, no? Pero it is believed na paa daw yun ng babaeng kinuha yung sariling buhay niya. So, lagi din nangyari since marami ang naka-experience nung ganung kababalagan. Grabe, tumatay yung balahibo.
ganong kababalagan ay parang wala nang gumamit ng CR na yun. Pero maliban sa kwentong yun, sikat din yung kwento nila na may babaeng umiiyak sa 4th floor ng building na yun. May specific room pa nga daw kung saan umiiyak yung babaeng yun, sa room 406. So it is believed na dati ay tumalon daw sa building yung babae, and parang ano tawag dyan, bali-bali daw yung buong katawan ng batang babaeng yun, and parang sobrang dami daw dugo yung kumalat sa ground floor pagkabagsak niya nung tumalon siya sa 4th floor. One time daw, may isang janitor na umakyat gabi na para maglilinisan siya, pero may narinig daw siya sobrang lakas na iyak na nanggagaling sa room 406. Since alam niya na yung kwento, hindi niya siya tumuloy, e umalis na lang siya. So ganun karami yung kababalagan, and to think that's just like 5% ng mga kwentong kababalagan sa school na yun, na isang school pa lang yan. And kahit ako nung binabasa ko na yung archives nila, grabe tumitindig yung balahibo ko, and alam ko na it happens in, especially to old places na may history talaga, not only war, pero yung mga alam mo na pressure na nagbibigay sa mga estudyante na pag mabagsak sila, hindi nila kinakaya, no? It really happens in real life. And hopefully, hindi tayo umabot sa mga point na always remember there's hope, and we can always look in the brighter side kahit gaano kahirap, kahit gaano kahirap yung pagsubok sa college. Kung ako, I still graduated kahit mahirap yung course na kinuha ko, and marami rin dyan ang nag-succeed, pero my prayers goes to the families ng mga nawalan ng mga anak dahil sa pressure. So it's around 3 AM na, and I'm still doing this episode, and hopefully nagustuhan nyo yung episode na to. Marami pa tayo upcoming mga gandang episode. For the next episode, nakapunta ka na ba sa Bitukang Manok? Nakadaan ka na ba doon? Alam mo ba yung mga kwentong kababalagan doon? So, yun yung ating next episode. And before tayo mag-end, sa mga bago nating viewers, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe, and paabutin natin ng 500 likes itong video na to. And hanggang dito lang tayo, hanggang sa susunod.